Okay, magandang umaga po muli sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay muli niyang ibinangon sa ating pagkakatulog, pagkakahiga, na may lakas ang ating mga lupang katawan, at tayo po ay muli pong makakasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At tunay po na ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Ngayon po ang unang linggo ng buwan ng Hulyo. Sino ho nag-birthday ng Hulyo? Wala yata nag-birthday ng Hulyo. Meron ho ba? Ayun, meron na nagtaas ng kamay. Okay, si Congressman po pala Hulyo rin. So every last Sunday of the month, ay meron tayo ritong pagbibigay ng mga candy doon sa mga ipinapanganak ng Hulyo para sumakit ang ngipin. Okay, salamat po sa Diyos. At salamat din po sa mga kaibigan, mga bisita po. Narito pa ho ba sila kanina? Nandito pa ba sila? Mga bisita natin kanina sa Sunday School? Wala na, umalis na. Naroon sa taas. Okay, kumusta kayo dyan sa taas? Kumusta kayo? Ayos ba kayo dyan? Kayo ba'y nahahanginan din diyan ng malamig? Meron din, mabanas? Parang may nagpapaypay yata, parang aircon ata natin doon sa taas ay hindi totoong malamig. Okay, so anyway, salamat po sa Panginoon na tayo nga po ay nandito. Salamat sa Diyos na tayo po ay binibigyan niya ng pagkakataon na magkasama-sama every Sunday upang tayo po ay sumamba sa ating Panginoong Diyos. At bahagi nga po ng ating pagsamba ay tayo po ay nag-aaral ng Kanyang banal na salita. At dito po ay tayo po ay tinuturuan upang maunawa po natin ang maraming mga bagay. At ngayon nga po ay buwan ng Hulyo. At meron po tayo ritong panibagong paksa na bibigyan ng pansin na sa buwang ito po ng Hulyo ay siya pong ating bibigyan ng pagkakataong mapag-aralan. Ipo-focus po natin ang ating pag-aaral sa paksa ng Hulyo upang maabot po natin yung kalagayang kinakailangan ng atin pong espiritual na buhay. So, ang atin pong church ay hindi lamang po yung tayo ay palagi nakakarating dito at umaawit ng mga awitin, tayo rin po ay nagkakaroon ng pag-aaral upang tayo po ay mapatatag sa ating espiritual na buhay, lumago, sapagkat mahalaga po yung malago sa Panginoon kaysa sa tayo po'y, sabi nga po'y nananatiling mababaw sa Kanyang mga katotohanan at mga aral ng buhay. Kaya po ngayong umaga, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa ang malagong espiritual na buhay. Yan po ang paksa po natin. This month po, ang ating tema ay spiritual enrichment. At yan po yung ating unang paksa ng pag-aaral. At buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa 2 Pedro. At babasa po tayo ng mga talata sa Kapitulo 3 po, mula sa talataang 14 hanggang sa talatang 18. At tayo po sa pagbasa po nito bilang ating paggalang sa Panginoon ay tayo po tumayo. At babasahin po natin ang talata, pakalagay po sa screen para doon sa mga walang Bible. 2 Peter chapter 3 verses 14 to verse 18. At babasahin po natin sa ating wikang Tagalog upang sa ganon ay ating lubos na maunawaan. Ito po ang sabi ng talata. Nariyan po sa screen. Kaya nga, mga minamahal,
yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya ng ating Panginoong Diyos. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Yun pong pagpapahinuhod diyan ay hindi pa agad pagbabalik. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kaniya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, nagaya rin naman sa kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama, ay mangahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Verse 18. Dito po natin kinuha yung ating paksa. Datapuat, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Tayo muna po yung manalangin. Mapagpala po naming Diyos, aming Ama, kami nga po ay muling lumalapit sa inyo sa oras na ito. Kami po ay mag-aaral ng inyo pong banal na salita. At aming Panginoon, salamat po na mayroon kaming salita mo na inyong ibinigay sa amin upang kami nga po, O Diyos, ay maturuan mo, mapaalalahanan mo ng nauukol sa amin nga pong buhay. At hinihingi po namin, O Diyos, ang patnubay mo sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. At tutulungan mo po ang pakikinig ng bawat isa. At gayon din po, Panginoon, tutulungan mo po ang inyong tagapagsalita. Bigyan mo po ng iyong biyayang karunungan, ng kahusayan. At umaasa nga po kami sa gabay at patnubay ng iyong Santong Espiritu. At ang lahat na ito idalangin po namin at hiningi po namin ito sa iyo, Ama, sa pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo. So, tulad po ng ating nabanggit na ang ating nga pong paksa, ay ang malagong espiritual na buhay. Ang malagong espiritual na buhay. So, binasa po natin dito sa ating talata, lalo higit sa verse 18, ang panawagan tungkol po sa paglago sa espiritual na buhay. Ano ho? Malinaw po ang sabi ng verse 18 ni Apostol Pedro, datapuat magsilago kayo. Malinaw po, sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong at tagapagligtas na si Jesucristo. Malinaw po yung sinasabi, magsilago po tayo. Tayong mga anak niya. Tayo pong naniniwala sa Kanya. Ay malinaw po ang pahayag nito na tayo po ay lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. At kung sino po ang tinatawagan dito ay tayo pong lahat. Wala pong exempted dito. Tinatawagan po tayong mga ama, tayong mga ina, tayong mga anak. Bawat isa ay meron pong panawagang tayo po'y lumago sa atin pong pagkakilala sa spiritual na buhay po natin
sa Panginoon. Diyan po sa 1 John chapter 2, gusto ko inyong mabasa ang verses 12 to 14. Meron ditong kinakausap. Nabanggit ko kanina yung Ama, Anak. Ang sabi po, kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak. Okay, ito naman si Apostol Juan ang nagsasabi, but naroroon, kaya binanggit natin kanina na lahat tayo kinakausap. Ang mga anak ay kinakausap dito. Doon naman sa 13, sabi rito, kayo'y sinusulatan ko, mga ama. Marami ritong ama. Ano po? Amen po ba? Okay, and then meron din po ritong sinasabi sa 14, kayo'y aking sinusulatan, mga binata. Sabi rito, kayo'y malalakas. Ama, anak, binata. Parang wala yatang ina. So, but ang ating presumption, ang instruction ito ay para sa ating lahat. Amen po ba, mga kapatid? So, napakalinaw po sa ating talata, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Sana po ito'y ating nabibigyan ng pansin. Ang hamon pong ito ay malinaw at hindi po natin dapat itong pabayaan o ipagpaliban dahil mahalaga ito. Ano po yung kahalagahan? Katulad po ng binabanggit diyan sa ating talata sa verse number 16, meron po ritong sinasabi, ang sabi po, gayon din naman, sa lahat ng kaniyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman sa kanila'y ginagawa sa ibang mga kasulatan na sa ikapapahamak din nila. So meron po ritong sinasabing mga bagay na mahirap unawain sa sulat ni Apostol Pablo, at hindi lamang marahil sa sulat ni Apostol Pablo, marahil sa iba pang bahagi. Katulad ng aklat ng Revelation, ng Apokalipsis, katulad ng mga iba-ibang mga doktrina. Kung ikaw ay hindi malago sa Panginoon, anong iyong gagawin? Ipapaliwanag mo ng mali. Hindi tama ayon sa dapat nating maintindihan. Kaya nga po, dito na lang po sa ating mga dinidiscuss tungkol po sa doktrina ng kaligtasan, iba-iba ang pananaw ng mga relihiyon. Iba-iba. Bakit? Kulang po sa kaalaman. Marahil hindi tunay na napag-aralan ang salita ng Diyos. Kaya po, napakahalaga po ang sinasabing tayo po'y lumago nang hindi po tayo malihis sa tamang landas ng ating buhay. So, malinaw po yung binabanggit dito. Kaya nga po mga kapatid, tayo po'y sinusulatan at tayo po'y palaging nag-i-encourage sa bawat isa na tayo po'y dumako rito sa bahay-sambahan, tayo po ay mag-aral ng salita para tayo po'y makapakinig at tayo po'y matuto ng mga sinasabi ng salita ng Diyos at tayo po'y lumago sa kalamang espiritual. Hindi po maganda yung ikaw ay hindi malago sa Panginoon. Katulad ng sinasabi diyan sa aklat ng Efeso sa kabanatang 4, ay mayroon po diyang sinasabing bata. Ang sitwasyon ng isang bata, pag ikaw ay bata sa pananampalataya, ang sabi ron, ikaw ay magpapahapay-hapay. Okay? Sabi rito sa 4:14 ng Efeso, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral
sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kaniya, na siyang Pangulo sa makatuwid bagay, si Kristo. Malinaw po yung instruction. Kaya as believers of God, hindi po sapat, hindi matuwid na ganyan ka na lang. Malinaw ang sinasabi ng talata. Hindi sapat na alaman mo lang na ikaw ay ligtas. Hindi lang naman yun ang aral ng Bible . Maraming mga pagtuturo ang salita ng Diyos. Kaya nga po, meron tayong mga iba-ibang classes sa first hour ng ating church. Meron tayong Sunday school classes. Meron tayong 101 class. Meron tayong salvation, assurance, baptism, at iba-ibang mga bahagi ng pag-aaral, sapagkat yan po ay nagtuturo, nagbibigay o magbibigay sa atin ng mga kaalaman. Okay? So, yan po yung ating nakikita rito. So, naririyan po yung panawagan. Sabi po ng ating talata, but grow in grace, datapuat magsilago kayo. Yan ang sabi, ang kayo diyan ay tayo. Kasama ako riyan na sinasabihan sa paglagong ito. So mga kapatid, sana nga po ay huwag natin po itong ipagpapaliban. Huwag po natin itong tatanggihan. Huwag natin po itong ititreat na kung ano lang na isang simpleng bagay, hindi importanteng bagay sa buhay natin. Mahalaga po ang paglago natin sa bahaging espiritual sa ating buhay. Kung tayo po ay nagsisikap lumago sa mga bagay na secular na ito, much more sa mga bagay na espiritual. Amen po mga kapatid? Sapagkat yun pong bagay na espiritual ang mananatili, hindi po ang material, hindi po ang physical. Alam ho ba nyo ang talata kung saan? Buksan natin. 2 Corinthians, para makita mo po natin ang akin pong binanggit. Sa chapter 4, minsan ang focus natin ay on material things. Ngunit, ang mahalaga po ay doon sa spiritual na bahagi. 2 Corinthians chapter 4. Okay, verse 18. Tingnan po ninyo ang sabi po ng talata. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Biro mo, nakatingin sa bagay na hindi nakikita? Hindi daw doon sa nakikita, kundi doon sa hindi nakikita. Kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapuat, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Malinaw po, sabi po ng talata. Kaya po tayo po ay tinuturuan, hinahamon na tayo po'y lumago sa ating spiritual na buhay. Sapagkat kung hindi po tayo lalago sa spiritual na buhay, palagi lamang nating titingnan yung mga bagay na nakikita ng mata. Tama po baga? Yun lang ang ating nasa isipan . Pero salamat po na tayo po ay pinapaalalahanan sa bahaging ito. So sana po ay tayo po ay napaalalahanan na mayroon pong panawagan sa bawat isang Kristiyano na tayo po'y lumago sa bahaging espiritual. Amen? Amen po baga? Amen. So, sagot agad kayo nang hindi magtagal. Pagka hindi nasagot ay magtatagal. Ngayon, pangalawa po, 3 puntos lang po itong ating pag-aaral ngayong umaga. Ang kahulugan ng malagong espiritual na buhay.
Yan po naman ang ating papansinin. Pag sinabi po nating malago sa spiritual na buhay, atin pong sinisikap unawain, at kaya nga po ang sabi po rito sa verse 14, kaya nga mga kapatid, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Ang atin pong binibigyang pansin o bibigyang pansin ay yung kahulugan, the meaning ng sinasabi po nating grounded spiritually sa ating buhay. Ano po ba ang ating nakikita rito na ipinaunawa po sa atin? Pag sinabi po natin tayo po ay malagong spiritual, diyan po sa verse 14, ang nakita ko po riyan ay ito, may kakayanang maipakita sa buhay na may kapayapaan at malinis na buhay. May kakayanang maipakita sa buhay ang buhay na may kapayapaan at malinis na buhay. Naunawaan po? Naunawaan po, pagka ikaw ay grounded in your spiritual life, in your knowledge about God, ang sabi nga po rito ay, may kakayanang maipakita sa buhay. Ang buhay na may kapayapaan at malinis na buhay. Okay? Dahil nasa sa banal na kasulatan po yan eh. Be ye holy for I am holy. 1 Peter chapter 1, verse 15. Kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yun yung hinahantay, yun yung inaasahan sa atin. Ay kung tayo po ay grounded in the Lord, then you have that capacity, that power to practice in your life a life of holiness. Tama po? Yan po yung una. May kakayanang maipakita sa buhay ang buhay na may kapayapaan at malinis na buhay. Ngayon, kumusta po ang buhay natin? Payapa ho ba kayo? Yun ang tanong na una. Payapa ba ako sa buhay ko? Kayo ba'y payapa po? O kayo'y maraming, sabi nga po'y agam-agam sa buhay ninyo? Sagot. Payapa o hindi? Yung iba'y hindi makasagot dahil hindi alaman ang sitwasyon. Ay sadya naman dito sa mundong ito'y maraming mga kaguluhan. Pero kung tayo po ay grounded in the Lord, matured Christian, alam natin ang bagay na yan. Alam nating harapin. Alam nating hindi ito ang atin. Ay kung dumating sa iyo ang pagsubok, ngingitian mo lang yan. Nung si Apostol Pablo ay papatayin, sabi niya, for to me to live is Christ, and, sunod? To die is gain. Sa akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Gusto ganyang mamatay? Wala akong taong gano'n, pagka hindi ka malago sa Panginoon. Hindi mo gugustuhin yun. Ang gusto mo ay palagi kang mabuhay at umabot pa kung maaari 1,000 taon. Pero nang sabi ni Pablo, gusto ko pa nga ikang mamatay at ako'y pumunta na ron sa Diyos. Aywan ko kung anong pipiliin ko, pero dahil sa inyo, ako'y dito muna para magabayan kayo. Yun ang idea ni Apostol Pablo. Pero pag ikaw ay grounded in the Lord, in your faith, yes, merong pagsubok, hindi yan nawawala. Bahagi ng buhay natin yan.
pero you have that peace in your life. Amen? Kaya po ang sabi po ng ating talata sa 14, kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay na mga bagay na ito. Alin ba yun? Yung second coming of the Lord Jesus Christ. Ano? Ay ang daming problema, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan. Ay paano ka mabubuhay ng mapayapa kung hindi ka malago sa Panginoon? Ay mahirap yun. Pero kung ikaw ay malago sa Panginoon, ngingitian mo yan. Oho, tama po ba? Oho. Okay, katulad po ng mga misyonary napunta sa iba-ibang bansa. Naalala ko yung misyonary. Ang kanyang mga tiniis ang hirap. Isang puting misyonary pumunta po doon sa lugar na kung saan mga nakabahag. Nakabahag ang suot. Misyonary siya. Sabi niya, paano ko papaniwalaan ng mga taong ito? Ay ito, ang suot ko'y gandang-ganda. Alam po niyo, siya ay nagbahag din. Kayo kayo magbabahag din. Punta kayo doon sa Mindoro, doon sa Katutubo roon. Palagay ko hindi nyo gagawin yon. Pero yung missionary ngayon, pumunta roon, nakabahag. At walang sapatos. Aha. Abay, galing nga sa Amerika, syempre, sapatos niya palagi magaganda. Nag-alis ng sapatos, naglakad doon sa bukid. Okay? At nalimutan ko na istorya, medyo matagal-tagal na. Naglakad siya roon. At sa pagod niya, siya ay pumunta roon sa isang punong kahoy, nagpahinga, nakatulog, nilapitan ng mga katutubo roon. Nakita ang paa, puno ng lintog. Aha. At alam po ninyo, sabi ng mga tao, talagang mayroong misyon ang taong ito sa atin. At to make the story short, ang dami pong nakakilala sa Panginoon. Ginawa niya yun. Why? Because malago siya sa Panginoon. Yan din po naman, hindi po naman palaging gano'n ang sinasabi natin. But ang ating pong binibigyan, kung ikaw ay malago sa Panginoon, marunong kang humarap ng tama sa iyong buhay. Kahit may problema, makakangiti ka pa rin. Amen? Makakakanta ka pa rin. Dahil ikaw ay malago sa Panginoon. Pero pag ikaw ay hindi malago sa Panginoon, anong gagawin mo? Tatalon ka na sa tulay. Yun ang ginagawa ng mga tao. Nagpapatiwakal na. Dahil hindi siya malago sa buhay. Kaya po ang hamon sa atin, be grounded sa ating pananampalataya. Amen po baga? Pagka kayo ay hindi katulad ng iba, bakit sila ang yaman? Ako yung hirap. Parang may paborito yata ang Diyos. No? Alam ng Panginoon ang kalagayan natin. Okay? Pero pagka tayo malago sa Panginoon, makakangiti tayo kahit ano ang sitwasyon ng buhay. Kayo gawin nakakangiti pa? Ay siya ang ngiti muna. Bay, ganyan ang inyong itsura. Ngiti naman. Okay. Doon po sa verses 15 and 16, tingnan po natin yung talata natin. Dahil yun, doon po tayo kumukuha ng paliwanag. Sabi po ng 15, 16, at inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Naintindihan ganyo yung salitang pagpapahinuhod. Yung pagtatagal. Hanggang ang Panginoon na sabi, babalik, hanggang ngayon hindi pa nabalik. Ang tagal na. Naalaala ko nga po, nabanggit ko na sa inyo ito, yung isang Sabadista doon sa amin sa Bicol. Ako ikay bata pa'y kinakanta na yan, si Kristo'y nasa pinto, siya'y dumarating, siya'y nasa pinto, siya'y dumarating. Ako ika ngayon matanda na hindi pa narating. Yun, nainip, nag-alis sa pagsasabadista. Sa Sabadista po ay bawal ang baboy na karne. Hindi naman siyempre, pagka bumaba ako, kilala ko siya yung isang Sabadista. Agad ang pinuntahan doon sa restaurant, karning baboy at yung in-order. Sabi ko, yoy, kita ko yan. Huwag mo sasabihin na. Okay.
Alam po niyo mga kapatid, kinakailangan po natin ang paglago sa Panginoon. So yun daw pagpapahinood ng Panginoon ay pagliligtas. Sadya naman, blessing ito sa atin. No? Ang dami pang mga tao, mayroon pang mga ipapanganak, hindi natin alam kung gaanong katagal ang magiging haba ng ating mundo. Pero ang sabi, malapit na siyang dumating. Ay may mga mahal tayo sa buhay na hindi pa natin nababahagi na ng salita ng Diyos. Ikinakailangan nila makarinig. Ay kung magra-rapture na ngayon, paano yung mahal mo sa buhay? Kaya po mayroong sinasabing, ito ay pagliligtas. Binibigyan pa ng Panginoon ng pagkakataong makapakinig ang mahal mo sa buhay sa pamamagitan mo. Magbahagi ka ng salita ng Diyos. Okay? Gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungan ay ibinigay sa kanya, ay sinulatan niya kayo. Okay? Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at mga walang tiyaga, na gaya rin naman sa kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak nila. Kaya po nagkakaroon ng conflict. Dahil hindi mo alam yung talata, paano ba gagamitin ang talatang ari at ang talatang ari? Ay dahil hindi ka nga malago, ay kung ano-ano na lang ang iyong interpretation. Kaya po, mayroong hamon sa atin na tayo po ay lumago sa Panginoon. So, ang kahulugan po, una, may kakayanang maipakita sa buhay na may kapayapaan at malinis na buhay. Yun po ang unang ating binanggit kanina. Pangalawa po, nakakapamuhay na marunong magtiis sa mga pagsubok at mga tiisin ng buhay. Nakakapamuhay na may karunungang umunawa sa mga turo kung tama at kung mali at gumaganap ng gawain ng Panginoon. Ganyan po natin ipinapaunawa ang salitang malago sa Panginoon, na ipapaliwanag yung mga itinuturo ng salita ng Diyos. Okay? Nang tama, nakakapamuhay ng tama, nakakakilos ng tama. Kaya po ang sabi rito, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kinakailangan po tayong malago sa Panginoon. Amen po. Ngayon, hinahamon po tayo. Malaga po na tayo po'y lumagong espiritual sa isa't isa. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng malagong espiritual? Alam po nyo, minsan tayo po'y mayroong misunderstanding, false knowledge. Minsan ang kahulugan ng iba, matagal na siyang nasimba. Yun minsan ako'y matagal na riyan, matagal na ako nag-church. Yun ang kanyang kahulugan ng malago. Pero, kung atin pong titingnang mabuti, mula nga po doon sa ating ipinaliwanag na, ang batayan po ng pagiging malago ay yun pong hindi po sa paghaba ng iyong dalo, kundi nakikita ito sa asal ng buhay na matuwid bilang anak ng Diyos. Nakikita na marunong maghawak ng mga dalahin ng buhay ng pagiging Kristiyano. Katulad ko, pagdating sa cellphone, ang alam ko lamang diyan ay off and on, at YouTube, manunood ng boxing, balita. Pero yung ibang bagay, hindi ko alaman. Ako gay malago doon. Hindi. Ay kailan pa ba ako nagamit ng cellphone na yan? Matagal-tagal na rin. Meron na nga isang nasira gayon din tayo. Simba nga tayo ng simba. Pero kumusta ang takbo ng buhay natin? Kahit gaano kang katagal na nasimba,
at ang iyong buhay ay mali sa itinuturo ng kasulatan, hindi ka malago sa Panginoon. Amen po ba? Oo, mga kapatid, alam ko mabigat itong aking sinasabi, pero dapat ko po itong banggitin upang makita natin ang katotohanan ito. Minsan, we thought, malago na ako, matagal na ako, pero pag iyong tiningnan ang takbo ng buhay, hindi ayos. Diyan po sa Hebrews chapter 5, verses 12 to 6:1. Tingnan po ninyo. Meron po ditong binanggit, I hope si Apostol Pablo po ang writer nito. Chapter 5, 12 to chapter 6, verse 1. Ito po ang sabi ng talata. Sapagkat nang kayo'y nararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan. No? Matagal na sila na mga Kristiyano. Sabi po rito, sapagkat nang kayo'y nararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Meron ditong binabanggit sa verse 12, ang tagal na. Pero pag ating tinignan mabuti, sila po'y immature sa kanilang buhay espiritual. Kaya po sinasabi po natin, hindi po ba tayong ikay matagal na nagcha-church, ay malago ka na. Ang malagong Kristiyano ay nakikita sa kanyang buhay. Amen? Ginagawa niya yung kagustuhan at kalooban ng Diyos. Kaya po naman nasabi sa chapter 6, verse 1, kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Ang ibig sabihin, yung mga basic na yun, alam na natin, pero dapat tayo nag-grow sa mga ibang gawain naman ng buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Amen po mga kapatid? Tama po ba yung ating pag-aaral? Amen? So tayo po'y nag-aaral sa bahaging ito. At salamat po, naririyan ang salita ng Diyos. Kinakausap tayo, hindi gusto ng Panginoong Diyos na tayo manatiling, ano tawag doon? Sanggol, walang alam. Okay? Tanong ko sa inyo, yung mga matatagal ng mga Kristiyano, kayo gay may mga sa ulo ng talata. Yung mga matatagal na, baka isa pantalata ang inyong alaman. Efeso 2:8 pa lamang. John 3:16. Yun pa lang, ilang taon na? So mga kapatid, kinakailangang nabasa na natin ang Bible. Nabasa na ho ba ng mga matatanda rito ang Biblia? Yung matatanda na sa pananampalataya. Kinakailangan po, ay paano tayo lalago? So yan po yung sinasabi. So atin pong ipinapaunawa ang kahulugan. Pag ikaw ay grounded in the Lord, matured in your faith in God, makikita sa buhay mo, sa kilos mo, alaman mo ang iyong gagawin. Amen. Mga young people,
Kayo gay malago na sa Panginoon. Ha? Wala nasagot eh. Wala pa yatang malago diyan sa mga young people. Okay? Anyway, but naririyan mayroong instruction. Tayo ay hinahamon na lumago sa Panginoon. Tayong lahat. Amen po? Okay. So sa huli pong bahagi, salamat naman nasa huli na. So normally po, ganito po kung maghanda ng aralin, ang kailangan ukol sa paglago sa spiritual na buhay. May kailangan po tayo. Ito po ay mga praktikal na akin pong sasabihin na mayroon din po naman tayo mga talatang sumusuporta. Paano ba ako lalago spiritually? Gusto ho ba natin lumago? Lahat ho ba tayo? Okay. Bibigyan ko lang po tayo ng ilang suggestion, no? Para tayo lumago. Una, kamalayan sa katotohanan nito. Kamalayan sa katotohanan nito. Na ano? Na dapat tayong lumago. Meron ka bang kamalayan na kinakailangan mo ang paglago sa iyong spiritual na buhay? Ano ha? Alam mo, tayo, parang ganito, example. Pag ikaw ay nakaramdam ng gutom, maghahanap ka ng pagkain. Tama? Gusto kong kumain dahil ako'y gutom. Kaya bubuklatin mo yung kaldero kahit na walang ulam. At ang pinakamasarap daw pong ulam sa pagkain ay yung ikay gutom. Kahit walang ulam, kakain ka. Now, ngayon, ang ibig ko pong sabihin, katulad nga ng ilustrasyon ngayon, kaya ka gustong kumain ay ikaw ay nakakaramdam ng gutom. Okay? Yun naman iba, kahit busog na kain pakikain. Iba na naman yun. No. Pero ang puntos ko po, sa bahaging espiritual, nakikita mong kailangan kong lumago sa salita ng Diyos. Kinakailangan kong matuto sa aral ng salita ng Diyos. Amen? Pero kung wala kang kamalayan, anong gagawin mo? Wala. Hindi ka man lang magbabasa ng Bible. Tama? Oo, wala kang gagawing anumang initiative na, teka, ako'y magbabasa ng Bible, kinakailangan gagawa ako ng programa para rito, para malaman ko ang marami mga bagay. Hindi ka gagawa ng bagay na yon. Bakit? Ay wala kang kamalayan eh. Ako ba'y nakakatama? Daplis lamang po. Pero kinakailangan natin yon. Mga kapatid, sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 2, ano sabi ng talata? Sino nakakasaulo ng talata? I-recite mo nga, Mrs. ko. Okay. As a newborn babes, gaya ng sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Ay wala kang Word of God. Hindi mo ninanais ang salita ng Diyos. Oho. Kaya hindi ka lalago. Kaya po, ang sabi po natin, kung gusto po nating lumago, kailangan po natin ang kamalayan sa katotohanan ito. You have that knowledge. I have to grow spiritually. Dapat meron kanyan. Amen po? So, salamat po. Ang salita po ng Diyos ay ating pagkaing spiritual. Amen? Saan yung talata na yon? Walang bukasan ng Bible. Saan meron talatang yun? Ang salita ng Diyos ay pagkain. Saan?
Oh, Matthew chapter 4, verse 4. Yun eh. Ano, lagay natin nga yung Matthew 4:4. Ano sabi diyan? Wala na rin yung computer natin. Datapwat siya'y sumagot na sinasabi na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen? Gusto mong lumakas spiritually, magbasa ka, mag-aral ka, kumain ka sa salita ng Diyos, lalakas ka. At dapat kang makarating sa realization na kinakailangan mo ang bagay na yan. Number 1, kamalayan sa katotohanan ito. Amen? Okay, sana po ako'y nakakapagpaalaala sa atin. Mga kapatid, amen po baga? Okay, sana nga po tayo napapaalalahanan. At kung tayo po'y malago na sa Panginoon, makikita sa buhay natin yan, maging sa ating pagsasalita. Anong epekto sa ating salita? Ano sabi ng Colossus Kapitulo 4, talatang 6? Ano sabi ron? Basahin natin. Anong epekto nito sa salita natin? Dahil malago ka na sa Panginoon paano ka magsasalita? Colossians chapter 4, verse 6. Ano sabi? Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Ano gang interpretasyon yan? Magkalasang asin daw ang ating salita. Meron daw biyaya, dapat ang ating salita. Amen po? I hope naintindihan yung ibig sabihin yan. Brother Joby, naintindihan mo? Brother Mar, naintindihan mo? Amen. Naintindihan ho ba ng ating lahat? Ibig sabihin, maganda yung napapakinggan sa atin, hindi pangit. Yung kapag bibigay ng encouragement, hindi discouragement. Amen po? Yan ang sinasabi. Amen? Okay, so tapos na po tayo sa number 1. Okay? Sana po may natututunan tayo. Pangalawa, diyan po sa ating talata, sa verse 17. 2 Peter chapter 3, verse 17. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama, ay mangahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Okay? So, anong ipinakikita rito kung hindi ka malago? Mahuhulog ka sa iyong sariling katiyagaan. Ay ano baga ang pinag-uusapan dito? Ito po yung puntos ko. Una, kamalayan sa katotohanan nito. Pangalawa, pagkakaroon ng kamalayan sa spiritual na kalagayan mo. Pagkakaroon ng kamalayan sa spiritual na kalagayan mo. Ano ba ang kalagayan ko spiritually? Am I grounded spiritually? Pag iyong titignan ng iyong sarili, i-gauge mo sa 1 to 5. Kung ito yung halimbawa, ang 5 ang maturity, nasaan ka baga? Sa iyong buhay spiritual. Ano ba yung ginagawa ng isang taong spiritual? Yun ba'y nagbabasa ng Bible? Ay, syempre. Amen. Pagka hindi nagbabasa ng Bible yan, hindi spiritual yan. Yan ba'y nananalangin? Ano, Sister Belen? Nananalangin yan. Yan ba'y umiibig sa kapatid? Yes.
Alam na natin ang ibig sabihin. Pag ikaw ay grounded spiritually, makikita sa buhay mo, makikita sa mga magiging takbo ng buhay mo. Okay? So, ngayon ang tanong, alam mo ba natin ang lagay natin sa ating pananampalataya? Alaman mo na ba ikaw sa iyong pananampalataya? Anong lagay mo? Ha? So, sana po mga kapatid ay tayo po'y napapaalalahanan. Diyan po sa 1 Corinthians, sa chapter 3, verses 1 to 9. Anong istorya meron doon? Anong istorya? Competition, division sa mga mananampalataya ng Korinto. Tama? Anong competition meron diyan? Ako'y kay Apolos, ako ay kay Pablo. Yun ang nangyayari ron eh. So, ano sabi ni Pablo? Hindi baga kayo mga bata? Kayo mga karnal? No? So, meron siyang pagtuturo ditong ibinabahagi. Tingnan ninyo ang sabi. Verse 1 to 9. No? At ako mga kapatid ay hindi nakapagsalita sa inyo tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Ito'y sinasabi po sa iglesia ng Korinto. Kinakandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon, wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya, sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao, sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Ano nga si Apolos, ano nga si Pablo, mga ministro na mga nasa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo, at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Hanggang sa verse 9, okay? Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Anong ipinakikita? Kung tayo po'y grounded spiritually, hindi ang hahabulin natin ay ang pag-aaway-away. Amen. Mayroon pong unity. Hindi po pataasan. Hindi pagalingan. Mahusay siya kaysa akin. Ano, sa totoo, maraming kayong kalamangan sa akin pagdating sa computer. O marami diyang mahusay sa math. Ano, nakakalamang kayo. Kanya-kanya tayong mga biyaya. Pero hindi makatuwiran na ating i-underestimate ang sino man sa atin sa kanyang kakayanan. Sapagkat yun ay disenyo ng ating Diyos sa atin. Amen po? Oo. Oh. Aba, ay pagka nagmalaki ang pakong 16 sa pakong 1, sabi ng 16, malaki ako. Malaki ka nga. Sabi ng 1, ay ako'y kakaganil lang. Ay subukan mo magkisame, pako mo'y 16 sa plywood mo. Ano nga, Brother Bal? Oh, pako mo. Yan, 16 lahat ay pinako mo. Ba, hindi maaari yun. Ang gagamitin mo yung D1. O 1.5 kaya o D2. Brother Bal, di ba ga? Oho. Pero ang tingin ng 16, malaki ako kaysa sa iyo, mas magaling ako, mas kinakailangan ako rito. Hindi po ganun. May kanya-kanya tayong field na magapagamitan. And if we are matured spiritually, then tayo magpapasalamat
sa Panginoon. Panginoon, salamat po, meron kaming kapatid na ganito ang kakayanan, meron kaming ganito, kaming lahat po ay nagkakatulong-tulong, and praise the Lord. Amen? So, pagkakaroon ng kamalayan sa spiritual na buhay. Tayo na pala ako eh. Pangatlo, paghahangad at pagsasagawa ng hakbang sa paglago sa spiritual na buhay. Yun po yung pangatlo natin, paghahangad at pagsasagawa ng hakbang sa paglago sa spiritual na buhay. Hindi lang yung alaman mong ito'y kinakailangan ko. Alam niyo, ang dami na nating sermon na i-preach dito. Pero minsan nakikinig lang tayo, wala namang aksyon. Pero ang kinakailangan yung aking napakinggan at paalaala sa akin kung aking magagawa ay gagawin ko. Hindi lang ako makikinig ng sinasabi. Ang sabi nga po sa 1 John 3:18, huwag tayong umibig sa salita lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan. Amen po? Oo. Tama ho ba gayon? Ang galing mo magsalita pero wala ka namang ginagawa. Ay sabi po ng talata, gawin mo sa gawa at sa katotohanan. Tama ba yun? Tingnan natin. Mayroon nga bagang talatang ganon? John, 1 John chapter 3, verse 18. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig sa salita ni sa dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Kinakailangan yung work natin. Amen? Sana po mga kapatid, ay nakikita natin ang bagay na ito. At doon po, paano tayo lalago sa spiritual na buhay? Katulad po ng Acts chapter 2, 41 to 46. Na-attend sila ng services ng church. Na-attend sila sa Sunday school. Amen? Mga kapatid, maganda po itong ating nababanggit. Doktrina po ngayon about salvation na dinidiscuss ni Brother Joven. Malalim po ito, kaya nagkakaroon po ng siga-sigalot yung mga tao dahil hindi po nagkakapariho minsan ang silip. Pero kinakailangan po lumago tayo at doon sa mga maliliit na bagay ay hindi naman dapat na pinag-aawayan. At kung yun ang silip mo, tanganan mong matibay yan, ipaliwanag mo lamang na maliwanag yan, pero yung mag-away tayo, huwag ganun. Minsan yung iba ay hindi po ayos ang espiritu. So, diyan po sa Acts chapter 2, 41 to 46, lumago po ang church ng Jerusalem dahil sa sila po ay nakikinig ng pag-aaral ng kanilang iglesia. Araw-araw sila nagkakatipon, sabi po roon, at sila po'y nakikinig ng turo ng mga apostol. Kaya po sila'y lumago sa Panginoon. So number 3, paghahangad at pagsasagawa ng hakbang sa paglago sa spiritual na buhay. Okay? At makikita po natin, may mga churches sa Bible, sila po ay lumago spiritually. And then the last, okay? Last, sa Ephesians chapter 4, verses 22 to 24, and then 25 to 32, mahaba-haba po ito. Yun lang pong mga unang talata ang nais kong pansinin para maipaunawa sa atin ang sabi ng Bible. Ephesians chapter 4, 22 to 24, ang sabi po ay ganito, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumasama ng sumasama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga,
pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap sa isa't isa sa atin. Amen? Kaya po, pangapat na puntos ay pagtalikod sa maling takbo ng isipan at paglakad sa panibagong hakbang ng buhay. Pagtalikod sa maling takbo ng isipan at paglakad sa panibagong hakbang ng buhay. Diyan po sa Proverbs, naalaala ko lang po ngayon, kung ano ang iniisip mo, ayaon ka. Where's the text? Kung ano ang iniisip mo, ayaon ka. Okay? Sa Kawikaan po yan, naalaala ko lang ngayon. Pero ang atin pong sinasabi at ang sabi ng ating talata, kinakailangan talikuran natin yung mga ganung bagay. Huwag nating yakapin. Huwag natin siyang totoong pagyamanin sa buhay natin. Yung mga pangit na bahagi. Ang yakapin po natin ay yung mga bagay na itinuturo ng Diyos sa atin upang sa ganon ang buhay natin sa Kanya ay maging maganda. Amen po mga kapatid. Sana po sa umagang ito, sa ating pagsisimula ng pag-aaral, ay nakita po natin ang mga katotohanan na kinakailangan po ang malagong espiritual na buhay. At sa kahuli-hulihan, masabi ko po, paano ka lalago? Kinakailangan ikaw ay mayroong buhay. Hindi po lalago ang walang buhay. Tama? Hindi po lalago ang walang buhay. Ang lalago lang po ay mayroong buhay. Yung kahoy diyan, nung una ganito lang kalaki yan, inuugug ko pa, inuuga-uga. Ngayon napakalaki dahil buhay. Pero sa iyong spiritual na buhay, hindi ka lalago kung ikaw ay walang buhay. Amen? But salamat sa Panginoong Diyos, siya'y nandiriyan at nag-iimbita kung hindi ka pa buhay. Ang Panginoon ang ating buhay. Siya ang nagbibigay ng lakas sa atin. At kung tayo po naman ay buhay na, panalangin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako na ako'y lumago sa iyong kagustuhan. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa inyo na sa pagsisimula po ng aming pagtalakay sa pagpapalagong espiritual ay nakapag-aral po kami. At salamat Panginoon sa inyong mga katotohanang nabuksan po ng inyong salita. Lord, tunay na napakabuti mo, na naririyan po sa iyong mga salita ang mga gabay mo sa amin. At Lord, ayon sa iyong biyaya, ay amin pong naibahagi ang mga katotohanan na amin pong naihanda sa oras na ito. Ang dalangin ko po, Panginoon, kami po'y tutulungan mo. Tunay, Panginoon, kami po ay nangangailangan ng gabay mo, ng biyaya mo. Ngunit nangangailangan din po, Panginoon, kami ng pagsuko sa iyo. Tunay po, Panginoon, hindi po mabuti yung kami po'y mayroong nalalaman lamang. Ang kinakailangan po namin, Panginoon, kami po'y nagpapasakop sa kalooban mo. Lord, kilala mo po ang bawat isa. At nakikita mo po ang gawin ng aming buhay. Tulungan mo po kami upang kami po, O Diyos, as church, ay sama-samang lumago at makapagbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. At gayon din po aming Panginoon, katulad po ng aking nabanggit, hindi po lalago ang walang buhay. Ngunit salamat po, kayo po ay nag-aalok ng inyong kaligtasan. Lord, kayo po ang nakakakita at nakakaalam sa kalagayan ng mga tao. Kayo po ay mayroong paanyaya
na ninanais mo ang bawat isa'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng buhay na mula sa iyo. At Lord, kayo po ang kumilos kung sino man po ang taong iyon. Amin pong hinihingi na kami po inyong sasamahan at tutulungan. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, una, sa mga kaibigan, hindi ko kayo kilala kung sino kayo. Ba't katulad ng sinasabi ng Panginoon, nais niya na ikay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ay tanging sa bugtong na anak lamang ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sasampalatayanan mo ang Panginoong Hesus na siya nagbayad ng iyong kasalanan. Siya ang tumubos sa iyo. At kung siya iyong tatanggapin, ang lahat ng iyong kasalanan ay patatawad sa iyo. At bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Kung ngayong umagay wala ka pa ng katiyakang yan ang iyong pagkakataong sabihin mo, yes Lord, akin pong tinatanggap ang Panginoong Hesus. Siya ang nagbayad ng kasalanan ko. Akin pong inaanya ng Panginoong Hesus sa puso ko. Meron po bang ganyan? Ngayong umaga, magtataas ng kamay. Meron po ba? Sige po, kung wala pa sa iyo ang pag-asang yan, this is your time. Sa mga mananampalataya, nag-aral tayo ng malagong spiritual na buhay. Meron ka bang hihingin sa Diyos ngayong umaga upang tulungan ka niya? Lord, nais ko pong lumago sa iyo. Nais ko pong maipakita ang buhay ko ayon sa iyong kagustuhan. Marami po akong kinakailangan, but help me, Lord. Help me, God. Narito po ako. Meron ka bang ganyang panalangin? This is your time to pray, to face God in your life. Meron po ba? Amen? Yes? Some more? Some more? Kilala mo ang sarili mo? Alaman mo kung sino ka? At naririyan ang Panginoon. Nais kaniyang tulungan, gabayan, mapatatag sa iyong spiritual na buhay. Meron pa po ba? Meron na po mga nakatayo. Do you have that prayer to God? Lord, tulungan mo po ako sa paglago sa iyo. Some more? Some more? Dakila po namin Diyos, salamat po sa iyo. Narito nga po ang bawat isa sa amin. Kita mo ang puso ng bawat isa. Basa mo ang isip ng bawat isa. At Lord, amin po itong inilalapit sa iyo. Maging ako rin po, Panginoon, Lord, I pray, help me. Marami pa rin po akong kinakailangang magampanan sa aking buhay. Sa inyo ko po dinadala ang aking sarili. At gayon din po, Panginoon, may mga nakatayo. Kayo rin po, O Diyos, ang papatnubay. At sa mga ibang marahil ay hindi na sila tumayo, ngunit mayroon po silang panalangin. Lord, kayo po ang nakakaalam, katagpuin mo po ang kanilang mga naisin sa kanilang buhay. At aming Panginoon, nawa nga po ang inyong salita na amin pong napakinggan ay tunay na nakarating sa puso ng bawat isa at ito nga po iyakapin ng bawat isa. At aming Panginoon, ito po'y dalangin po namin sa iyong may pagpapasalamat. Hiningi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po at magandang umaga po.